Ermita, Manila taong 2008. Ang lugar na ito ay tila malayo sa karaniwang lugar sa Maynila. Walang gaan sasakyan at may mayayabong na puno. Nagkakatao ang lugar kapag may pasok sa eskwela. Kung wala ay sarado ang mga kainan at ang mga boarding house ay tahimik. Naging tambayan na nga iyon ng maraming estudyante ng mga universidad sa paligid. Siguro dahil sa mga bilyaran na naeengganyo sa mga estudyante ng panandali ang libang. Naroon din ang swing kung saan nakakapagpahinga ang ilan, sandaling nalalayo sa pressure ng lipunan. Naroon din ang lumang shuttle bus na ginagawa ring tambayan ng ibang estudyante. Matagal nang hindi umaandar yon at tila wala na namang pakialamang totoong may-ari kung sampahan man iyon. Sa gilid noon ay may karinderya. Hindi naman lahat ng naroon ay kumakain. Ang iba ay nag-uusap lamang. Si Adrian ay isang freshman student ng Adamson University. Mauubos ang oras niya kung mag-uuwian siya dahil umaabot ng 3 oras ang biyahe papuntang sa probinsya. Noong una ay sinubukan niyang maghanap ng matutuluyan sa Sobel Street. Ngunit dahil nga nahuli na siya, ay halos nakareserve na ang mga espasyo doon. Kahit nga ang mga room for rent na mas mahal sa board and lodging option ay puno na. Sa huli ay narating niya ang Teresa Street. Nakalipas pa ang ilang bisita sa iba't ibang bahay ay may nakita siyang nakapaskil na wanted mail border sa labas ng pintuan na gawa sa yero. Hindi na siya nagdalawang isip at kumatok sa pinto. Ilang sandali pa at minsan iyon ng lalaking may nunal malapit sa may kaliwang labi. Maliit ito, may kabilugan at kalbo. May bakante pa ho kayo? Agad na tanong niya Adrian. Mayroon pa. Tara sa itaas. 3 ang kwarto sa itaas na nahahati lamang ng dingding na gawa sa kahoy. Ang ventilasyon nito ay awang sa itaas na may nakapaligid na chicken wall. Ang 2 kwarto ay pinauupahan nila sa mga boarder at ang isa ay para naman sa mag-aasawang may batang anak na nangangalaga ng boarding house. Masikip ang mga kwarto, pero sadyang gano'n naman talaga ang bawat boarding house. Sa bawat kwarto ay 4 ang kasya. May maliit naman na sala kung saan ay pwedeng gumawa ng mga assignment ang mga boarder dahil ang kwarto ay masikip na sa mga gamit. May maliit din na kusina na kasunod ang paliguan. Kahit na alam niyang hindi magiging komportable ang pagtira doon, ay wala na rin naman siyang pagpipilian. Nagbayad na rin siya 1 month advance, 1 month deposit. Kahit ba napakaraming bawal na gawin doon, gaya ng bawal ang magdala ng ibang gamit maliban sa charger, unan, kutsyon, at mga pangunahing pangangailangan mo. Kung magdadala ka ng electric fan, ay may dagdag na bayad iyon. May oras din ng paglalaba. Limitado din ang paggamit ng tubig. Hindi pa siya nakakaisang linggo ay may nagbalita na sa kanya tungkol sa dating boarder na nagbigti sa loob ng CR.
Kung anong dahilan ay hindi na niya inalam. Minsan sa mga boarding house ay hindi na ang bago ang mga balita tungkol sa ganoon. Sa sobrang pressure at anxiety kasi na nararamdaman ng estudyante, minsan hindi na nila kinakaya iyon. Isa pa na roon, si Adrian, hindi para makichismis, kundi ang mag-aral. Dumati ang gabi na nag-iisa si Adrian sa boarding house. Ang iba niyang kasama ay umuwi tuwing Biyernes ng gabi. Samantalang siya ay kailangan umattend ng ROTC tuwing weekend. Kahit na nga ba ayaw niyang maiwang mag-isa sa bahay na bago-bago pa lang, nagiging familiar sa kanya. Nagulat din siya nang malaman niya kailangang umuwi ng tigabantay ng bahay tuwing Biyernes. Wala rin doong telebisyon na pwedeng maglibang sa kanya. Sa huli ay nilibang na lamang ni Adrian ang sarili sa paglalaro ng mobile game. Kapag nagsasawa ay nakikinig siya sa mga musika na nakasave na sa kanyang phone. Kapag sakay, sinimulan niyang tingnan ng mga litrato na kinuhanan niya gamit ang kanyang phone kasama ang kanyang mga boardmates. Ilang sandali pa ay natuon ang kanyang pansin sa isang picture ng dalawa niyang ka-boardmate na magkaakbay. Ginom niya yon sa bandang gilid nila at laking gulat niya na may mukhang nakasali sa picture na yon. Imahe yon ng isang lalaki. Ang mga edad siguro niya ay naglalaro sa 17 to 19 anyos. Tumayo ang kanyang balahibo sa nakita. Isip kaya ang sinasabi nilang nagpakamatay sa loob ng bano? Matapos ang kanyang ROTC, ay mabilis ding binalot ng dilim ang araw. Hindi na niya alam, ngunit balisa kanina pa ang kanyang pakiramdam. Para bang may panganib na nagbabanta sa kanya o nagmamasid sa bawat galaw niya. Iisa siya sa bahay, ngunit para bang punong-puno iyon. Dahan-dahang naubos ang mga tao na naglalakad sa labas. Dumating din ang oras na kailangan ng matulog. Ngunit hindi dalawin si Adrian ng antok.